2 Timothy chapter 2 verse 15, King James Version. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15 provides valuable guidance for those seeking to understand their role in handling the word of God. Many things can distract us from stepping into the calling God has for us, and Paul knows full well that one of the greatest distractions is saying what will make others happy. This letter is unlike many of the other letters Paul wrote, including 1 Timothy, because this one is intensely personal. Timothy is facing a very difficult road ahead of him, and Paul is writing to encourage him and to stay the course. In today's message, Brother Jun Makapobre dig deeper about the passage found in 2 Timothy 2:15. What is the meaning of the word study? Consider with care and approved. Some Bible translations of these passage and biblical example about Paul's character in Christ. The challenge in this verse is not just to be approved, but also that Timothy needs not be ashamed. This is a common theme throughout the epistles. Paul regularly talks about not being ashamed of the gospel, for it holds power. In difficult times, Paul emphasizes the importance of being bold in one's faith. It reminds us to approach our study of Scripture with reverence, seeking to understand and apply it correctly. Ultimately, our goal is to honor God by rightly dividing His Word and living it out in our lives. Timothy's dedication, faithfulness, and willingness to learn from Paul exemplify the qualities needed for effective Christian service. His story encourages us to seek godly mentors and faithfully share the message of Jesus, even in challenging circumstances. Abi mo lamang katuran nga kung kaisa way nagapati sa Kristohanon karon. It is very difficult to convince people, especially sa mga worldly nga mga tao, nga dalon sila sa Ginoo. Hindi ang problema ang gospel, kundi imo makita iya nga kung kaisa bisan sa akong gahibi man ko sini. Way bala makita ang hindi Kristohanon sa imo nga may pagbag-o sa ila panulok. Everybody say na. Manang bagay na ton nga hibalan subong nga Kristohan. Nga ang ultimate nga goal sa Christianity, ang ultimate nga lalambuton sa Christianity, nga kita nga mga alagad sa Dios makapalipay sa Dios. Pagpakan na ito na Ginoo. Amo na nga, way ta nag-undang sa pagtuon. Ang word rin sa King James Version, study to show thyself. Ano ang word nga study? Effort of the mind to learn by reading or thinking. Nga, una gid nga, ang imo pangunahuna, undan mo sa pulong sa Dios. Palapakan na ito na Ginoo. Because, man thinketh in his heart, so is he. Ano ang iya gipinsar na iya? Amo na siya. Kung gapinsar na siya pirmi sa gitawag niya panugal, sugarul na siya. Everybody say amen. Kung gapinsar na siya pangawat, kawatan na siya. Kung gapinsar siya gadruga, durugista na siya. Kung gapinsar sa sala, inang yung gipinsar nga sala, amo na yung ginahimo. Ito says, there must be a process of reprogramming. Kag ma-reprogram lang
kung gitawag niya, magtuon siya. Iba makita, effort of the mind to learn by reading or thinking. Amo na kung kaisa kita ang problema sa Kristohano namon eh. Waay niya na master ang manual nga mo ang pulong sa Diyos. Amo na nga gabalik-balik siya. Nga, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Ang gusto sa Ginoo nga makapalipay kasi agud nga hindi ka makahuluya sa mga tao nga imo hambalan. Sabi mo lang may mga tao, may mga Kristohanon nga nasubo ko. Nang witness bala? Sabi mo lang ang sabat sa gitawag sa iya giwitnessan. Amo bala na Japon. Way man ta makita na kabag-o sina. Ang nakita, reliyon, hindi ang kabagos, kabuhi. Pero natawan ninyo na, diri sa sining simbahan. Damo sa mga gitog, mga gitog, yung mga banang way nagapati. Damo sa mga banang nga diin, gasupak na sa gitawag reliyon, frustrated na sa reliyon. Pero sa nakita ang asawa nga nagtutong. Nakita ang asawa nga diin, wala gahimo sa makahuluya nga mga butang. Naobligar ang bana pag-upod. Pagpakan na ito ang Ginoo. The same is true. May mga young people nga din imo makita nag-upod ang ginikanan to kay nakita nga din ang gihimo sa mga young people nakapalipay sa Diyos. Ang problema karon sa Christianity, nagahimo sa ang pinaka-problema sa Christianity. Ining gitagway na bala, hindi nakakakita nga diferensya sa mga hindi Kristohano. Kung ang mga hindi Kristohano gainom, ang Kristohano gainom, gapanago lang. Ang diferensya, ang panago lang. Pero gainom. Everybody say amen. Iba makita ya. Gapanugal. Pero hindi mo madakpan kay gatubong lang. Gapadala lang kasar. Ano mo nadakpon? Ito says nga imo makita iya nga ang hambal sa Ginoo, ang hambal ni Apostol Paul nga makabalo kita buksan naton magtuon ta nga diin ang ultimate nga goal sa pagkakristohanon amugid nga makapalipay ka sa imo gidawat nga Ginoo nga nagaupod sa imo adlaw-adlaw. Namalandong blako nga daw nakahibi ko. Ining mystical union mo ning pagtapik dito sa Ginoo. Sa dira nga may relasyon ka sa Ginoo, halin nga napatawad ang imo sala. Sa di nga nagtuo ka sa iya, nagdawat ka siya subong nga imo personal nga manluwas. Hindi na gusto ang Ginoo magbulagay ka mo. Everybody say amen. Kay malo siya nga kung biyahaan mo siya, mubiya sa imo, mo depart, mo detach ka sa iya, kay balugid siya nga laglagon ka ni Satanas, laglagon ka sa sala. Everybody say amen. Halitan ka ni Satanas, kung kay way ka na proteksyon. Ang proteksyon mo, hindi kay formula, hindi doktrina, kundi persona nga imong giupdan. Everybody say amen. Pero kung kay sabi mo lang ang akong hibiyan, I would like to confess it with honesty. Kung kay isa bala, ang aton pagkakristohanon, do parehas bala sa banig naton, nga pagkatapos naton, tulog, tigda ta, himuson, ipahigad. Kung kaisa hindi ta pamihimos, balikan naman na itong pagkagabi. Ito sis, kung kaisa kita nga Kristohanon, atong gitratar ang Ginoo nga subong sa badig, kag ulunan, nga din, pag mapuslan na itong, biyahaan na itong siya. Uy, gaupod sa aton. Everybody say amen.
Amo nagagitudloan kita sa mystical unity. Nga ang Ginoo hindi ni pare sa ulunan kag banig. Nga pagkatapos mo mapuslan, imo makita, imo lang na ipahigad. Liwat naman, tultulo naman niyo sa gabi kay matulog ka naman. Hindi ni pare sa kaldero nga din mo makita, makakuang ka lang, makadumdum ka lang sa kaldero kung panahon na nga gigutom ka, matigang ka na, pagkatapos ni mo kaon, ipahigad ang kaldero, lakat ka naman. The primary goal of Christianity, the objective of Christianity, nga ining upod mo, hindi ni pareha sa ulunan kag banig, hindi ni pareha sa kaldero, upod mo ni siya, adlaw-adlaw sa imong pagpanlakaton. Amo na nga imo makita, there must be an element of adjustment. Mag-adjust ka gid. Tunan mo gid ano ang makapalipay sa iya. Kay siya kung gapalibog ka sa paglipay siya, gapalibog man siya sa imo, ano kanya tatapon? Everybody say man. Mahuyaan siya nga upod mo. Ano nga bal ni Apostol Paul? Tungod sa inyo nahuyan ang Ginoo sa madamo nga mga nasod kakaliwatan. Imo makita sa dra nga malipay sa imo. Imo makita ya, way mga butang nga idumili niya sa imo. Palakpakan na to na Ginoo siya. Lantawa bala na si Stephanie. Lantawa bala na. Sino man magpati nga mo ng matabo? Pero ba mo lang imo makita, tanan nga gitawag iya, ang handom sa iya gidikanan, nga din malipay ang Diyos sa iya. Tanawa na. Kung malipay nimo ang Diyos, ya, hindi ka pagpabayaan sa Diyos, palagbakan na ito na Ginoo siya. Amo na nga gatuon ka. Paano malipay ang Diyos? Dira sa imo pangunahuna, sa imo gitawag yung mind, sa imo emosyon. Inablang imo makita, makayuhom ka, nga magpamalandong giano kapag sagod sa Diyos, pagpakan na ito na Ginoo. Dayon, investigation. Kung mag-study gani ka, gina-investigar mo ang imo gitunan. Kaya kung kaisa, imo makita nagapati kang isakto, pero hindi nagal-isakto. Dayon, careful examination. Something intended as an exercise or practice. Apply the mind to the subject. Kung magtuon ka, imo makita, hindi ka pagtuon lang nga gitunan lang nimo, kundi ma-apply mo ni nga pagtuon dira sa imo pag-practice kapag exercise, pagpakan na to na Ginoo siya. Kung nato bala na ano ang Cebuano, lantaw bala na ang Cebuano. Sa Bisayan. Pag-estudyo, consider with care. Dayon, pag-estudyo, pagtuon, pag-usisa, pag-utingkay, may isa pa na kaporsyon, panuki-duki. Imo ginabaliskan, ginautingkay mo. Imo gina-usisa ang mga butang nga diin. Related sa imo gitunan. Failure siya. May examination mo. Hindi ni, imo makita ya, kinantunan mo paano malipay ang Diyos. Paano mahamuot ang Diyos. Palpakan na to ng Ginoo. Kaya mo ni mo. Kag na yun ang word nga approve. Nga magtuon ka. Manog pangabudlay nga diin, giaprubahan sa Diyos. Hindi tanan manog pangabudlay nga diin, giaprubahan sa Diyos. Siling pa ni E.W. Tozer, siling pa niya, ang iya hambal. Hindi ang doktorate niya, ang iya gitinguha nga kumplituhon. Hindi ang Doctor of Divinity, Master of Ministry, hindi way siya. Abi mo lang, sa gi-interview siya, ano gid ang imo gihandom, nga gitawag nga tapuson,
nga kurso. Siling pa niya, letter A, letter O, letter P, EUG. Gusto ko nga sa hindi pa ko mapatay, amo nang dira sina dawaton ko akong diploma sa Dios. Gipamangkot si E.W. Tozer, ano ng EUG? Approve unto God. Ano ning approve? Pagbaton ug pabor. Ito siskon, manug pangabudlay ka nga din, gi-approve sa Dios, nakabaton ka pabor sa Dios, pagpakan na ito na Ginoo. Amo ning pagdawat nga may kahimuot. Kung gitawag, nagapangabudlay ka sa Dios, nagahimo ka sa likuton sa Dios. Kung makalambot ka sa sining nga libil, gidawat ang imo pagpangabudlay nga nahamuot ang Dios, pagpakan na ito na Ginoo. Hindi ang tao ang magdawat. Kaya kung ang tao magdawat, siya nang magbayad sa imo. Pero kung ang imo gihimo para sa Dios, kag dayon ini nakapalipay sa Dios, dawaton mo ang iya kahimuot, palakpakan na ito na Ginoo. Pag-ugyon nga may kalipay, amo nang word nga approve. Pag-ugyon nga may kalipay, amo na nga dito kung magbalik kita sa IPD, klaro katama ang IPD. Anong hambal sa IPD? Himua ang imo masarangan, agud malipay ang Diyos sa imo. Magtuon ka, tinguhay igid, nga malipay ang Diyos sa imo. Kaya amo ng ultimate na ton. In Christ, Christ in us, to be with Christ, apat mo ang aton gilantaw. Nagpaintindi nga, kung ara kay Kristo Jesus, may mga butang nga himuon mo para sa iya. Hindi bala? Kung kamo magtiayon, may asawa ka, may himuon ka para sa imo asawa. Hindi ka magpahabot nga, himuon lang pirmi sa asawa ang para sa imo. Kaya kung mauna, amunang ang imo gitawag iya, pundasyon sa inyo pag-updanay, bihaan ka sa imo asawa. Mahimuon ka. Ang imo asawa ya, amo na magtigang. Pero kung ay kagihatag ka bugas, walang wagas na pag-ibig kung walang bigas. Nagpaintindihan nga, kung mag-updanay ka mo, imo makita, mahimuon ka para sa iya, kag mahimuon man siya para sa imo. Ang Kristohano na mo ni, gusto lagi siya nga mahimuon pirmi ang Diyos. Pero way sa gahimo, sa ipahimo sa Diyos, nga magkapalipay sa Diyos. Everybody say amen. Ano ang imo mahambal sa imo bata nga? Ang imo bata, gamay pa ginasagod mo. Pero kung pag dako na abi, dako pa sa imo lawas, hindi mo masugo. Pag mata sa imo bata, singgit man, may ininito beda, katigang ka na. Malipay ka mag-upod. Hindi. Kinala mahibalo ta sa mystical unity. Nga diin, kung updan nimo ang Diyos, may mga butang nga ipahimo sa Diyos sa imo, kagdayon. May mga butang nga imo ipahimo sa Diyos. Everybody say amen. Like for instance, sada magtapik ka sa Diyos, una nga pagtapik mo, ano ang imo ginahimo? Anong gi-require sa Diyos? Maghinulsol ka. Magtuo ka sa iya. Sa dira nga, maghinulsol ka, magtuo ka sa iya, maupod ka sa iya, kag dayon, diin ka dalon. Dalon ka dito sa suba, dalon ka dito sa gitog dagat, kay bautismuhan ka.
nagpaintindi sa imo pag-updanay sa Dios, may gikinahanglan sa imo nga buhaton mo. To kay sa imo pag-upod po sa iya, sa mangayo ka sa iya, hindi kanya dalukan sa mga butang nga imo gikinahanglan. Palpakan na to na Ginoo sa ni. And that is the mystery of mystical unity. Oh, as this definition indicates for different aspect of our union with Christ, amo ning atos nagligad, may be specified by the biblical material. We will look at the each of these four in turn. We are in Christ. Ara ta kay Kristo Jesus. Ikadua, Christ in us. Amo ning aton himay-himayon. Pero ari pata sa we are in Christ. Dayon, we are like Christ. Na sa mag-updanay kamo ni Kristo Jesus, ara ka kay Kristo Jesus, si Kristo Jesus ara sa imo, himuon kanya nga maliwat sa iya. Kaya siya anak sa Diyos mo. Siya ang gitawag protokos, kung sa Greek, the firstborn. Siya ang panganay sa mga anak sa Diyos, nga gibanawal niya sa mga patay. Gusto siya nga maparihas ka sa iya. Kadayon, we are with Christ. Ang ara kay Kristo Jesus, ang giistaran ni Kristo Jesus, ang parihas kay Kristo Jesus, iupod na ni Kristo Jesus hangtod sa eternidad. Palagpakan na ito na Ginoo. Amo ning apat kabutang atutunan. Pero makanto kita. Nga kinalagi ka magtuon. Isa sa professor, nga diin, na-bless ko sini sa iya bala. Imo makita iya nga. Kuan ni siya si Donald Gray. Alam ni nga tao. Siling pa niya. If I had only 3 remaining years of ministry, kung ang nabilin sa akong 3 lang katuig ang akong pag-alagad sa Diyos, siling pa niya, I would spend 2 of them studying. Kung 3 na lang gihatag sa Ginoo sa akong nga tion sa akong pag-alagad sa iya, tapos ini mapatay na ko, ining 2 katuig akon gini tinguhaan, disiplinahon ako sa pagtuon na tungod sa iya personalidad. Tinguhaan ako ang pagtuon, ano siya kaayo, ano siya kamatarong, ano siya ka mapinalanggaon, ano siya ka maayo para sa ako. Nga nagkahibalo siya nga kung 2 katuig ang iya gitawag iya, igahin sa pagtuon, mangin gitawag iya, masyado ka mabungahon ang ika-3. Kanya, ang iya kitunan, amo nang iya i-enjoy. Palagpakan na ito ang Ginoo sini. Tanawan yung mga professional karon nga imo makita nag-enjoy sila sa mayo nga sweldo, nakalambot sila sa iban nga lugar, nga nagtuon na sila. Everybody say amen. Pero ang mga tao nga handom lang way gatuon. Gusto gitawag yan nga, gusto mag-pilot pero hindi magtuon. Anong kuha? Mananggiti. Everybody say amen. Coconut pilot. May mga tao nga gusto gid magdoktor, gusto gid tanaw kidi magtuon. Ano na? Manugluya-luya, manughilot. Manugbabaylan. Ano kadi? Manugtawas. Ang handom ara pero hindi magtuon. Aton basahon. Madungan ta. All our action can be done in Christ. Amo na yung ultimate mo. Amo na silipan niya po, magakaon ka mo kag mga inom, himuan ninyo para sa paghimaya sa Diyos. Amo ning rason nga nakristohanon ka. Hindi ka nakristohanon ka, hindi na makadawat ka sa mga milagro. Well and good. Makabanhaw ka patay. Maayo man na, makabanhaw ka patay. O, makapatindog ka lupog, parte na. Pero ang ultimate gid sa tanan, aton basahon, all our action can be done in Christ.
Ang Ginoo yala ini din sa mamangkot ano kadako na ang imo ginahimo. Ano kadako ang imo performance, ano kadako ang imo advancement sa Christianity. Ang question amo ni, gihimo o bala nimo na para sa kadayawan sa imo upod nga amo si Kristo Jesus? And that is the question. Amo na, I really believe, isa sa mga pastor, nagsiling sa akon, upod kami ni Brother Dakon, eh siya, Brad, sugiran ta ka mo. Damo sa mga hinimuan. Siling pa niya, ako nagapate, the longer I stay in the ministry, the more I will convince. Nga damo sa hinimuan nga espirituhanon, pero ginhimo hindi para sa kadayawan sa Diyos. Sino ning mga pastor karon nga ginadakop-dakop na, nanago na? Na para bala na sa Diyos? Na ano man na kagamay ang imong hinimuan kung para na sa Ginoo, precious na sa mata sa Diyos. Everybody say, ang mga siguruha. Kagdayon anong hambal? Basahon ta. To become a Christian is to enter the newness of the age to come and to experience to some degree. Kung ikaw makristohanon niya, nag-intra ka sa mga, ara ka sa bag-o nga mga katuigan. Pag-una, anong hambal sa Biblia? Ang tanan ara kay Kristo, bag-una siya nga tinuga. Dayon imo makita ya padayunon ta. Imo makita to become a Christian is to enter the newness of the age to come and to experience to some degree. Ang gusto sa Ginoo nga maka-experience ka. Abi mo lang ang pinaka-problema sa Christianity, even sa akong kaugalingon, nga nagahibi ko, tungkol kay imo makita, gutom ta sa experience sa aton pag-upod sa Ginoo. Everybody say amen. Kaya kung maka-experience ka lang sa imo pag-upod sa Ginoo, maka-experience ka sa pagkabago, imo makita, hindi nimo dalukan ang Ginoo sa bag-uhunon pangakabuhi mo. Palakpakan na to na Ginoo sa ne. Kung maka-experience ka sa kabago sa gitawag, example, maka-experience ka sa kabago sa gitawag, makabiya ka sa sulo sigarilyo, imo makita, tuloy-tuloy na nang hindi mo sa dalukan sa imo pagkasugarol, hindi mo sa dalukan sa imo gitawag, mga butang nga din, gusto pa niya baguhon sa imo kabuhi. Tungod kay, ang katapusan, mangiparihas ka gid siya, kay ang upod, nag-upod ka sa iya, palakpakan na to ng Ginoo sini. Dayon imo makita iya. The new power of the kingdom of God affecting every part of our lives. To be in Christ is to be in that new realm that Christ control. Palakpakan na to ng Ginoo sini. Ito na. Sa dira nga ni mag-upod ka, ang mystical unity, sa dira nga mag-upod ka sa iya, magtapi ka sa iya, imo makita, siya ang mag-control sa imo. Nga, alam siya kay sa imo mo. Palakpakan na to. Gamhanan siya kay sa imo. Kahibalo siya, sobra sa nahibalaan mo sa imo kaugalingon. Ito sis, kung magtapi ka sa iya, pakontrol ka lang, imo makita, hindi ka ginmaano. Palakpakan na to na Ginoo sini. Tungod kay imo makita, ang imo nahibalaan na nagligad lang. Ang imo nahibalaan ang karon lang. Pero ining imo gitapikan, kahibalo ni sa nagligad, kabalo ni karon, kabalo ni sa pag-alabuton, kagdayon, siguro ang imo destiny kung siya magkontrol. Tanaw mo lang si Moises? Sa dira nga din na failure siya nga din na nagsubo ang Ginoo ay nalipay siya dito sa Meriba. Sila nga Ginoo, ang silot sa imo Moises, hindi ka na kasulod sa promised land. Hindi ka na kasulod sa promised land. Si Moises nagreklamo, wala. Tukay may pangamuyo si Moises nga ultimate sa Exodo. Siling pa niya, show me thy glory. Pakitaan lang ko sa imo himaya. Abi mo lang, nagsiling ang Ginoo sa iya. Way pa nakakita sa akong himaya, sa akong guya nga nabuhi. Pero to ko'y nag-ayo ka. Hatag ko ni siya.
ibutang takasaliki nga bato. Kadayon, muagi ang akon himaya. Ang imo makita sa akon, ang akon lang likod, di ka kakita sa kunaw. Gibutang siya sa liki nga bato. Kadayon, siguro kung imo lang taon ang Exodus, ang ekspektar ni Moses, nga may kanta sa malulunda, glory, glory, glory. Wala. Ang nabatian ni Moses, goodness of God. The Lord is good and His mercy endureth forever. Imo makita, that is one of the passages of the scriptures nga even ang mga theologian naglibog. Ang gipangayo ni Moses, himaya. Ang gihatag, goodness. Ang Ginoo kon mangayo ka, ang ihatag, amo gid ang imo gipangayo. Pero sa sining ati, nangin pala isipan, goodness ang giba, ang gipa-experience kay Moses, hindi kay glory. Nga subong sini. What is glory? What God is and does. Magkabal gani kang glory, kabugusanan sa Diyos ya. Arada iya gugma, arada iya kaluoy, arada iya grasya. Tanan, arada ang gahom sa Diyos, kabugusan na. Pero nga ang nabitayan ni Moses is goodness. Tungod kay isa sa mga theologian nga nagtuon, kay I really agree sa iya gitaw pag-analyze. Siling pa niya. Kung ang Ginoo kuno, tingbon kaniya paghatag, ihatag ko niya sa imo ang iya kaluoy, ang iya grasya, ang iya gugma, ang iya gahom, way iban nga package nga sudlan niya, amo ang iya kaayo. Everybody say. Everybody say. Amo na nga package deal ang gihatag kay Moses. Ang tanan nga gikinanglan ni Moses sa attributes sa Dios, gipackage sa goodness sa Dios. Kadayon, kung imo lang taon ang kasaysayan sa Pentateuch, imo makita ya, likod lang iya nakita. Pero ang Ginoo ginagambal, waay sing tao nga kaangay sa kay Moises, nga makighambal ko subong sa isa kaabyan sa naong kag naong. Everybody say amen. Halin sa likod, nag-atubang ang Diyos kag nakagihambal subong isa kaabyan. Kag dayon amo tungoy sa reklamo. Kaya ang tuyo ni Moses hindi ang promised land mo. Ang tuyo ni Moses nga ang iya reward, amo gid ang tag-iya sa promised land nga mo ang Dios. Palagpagan na to na Ginoo sini. Abi mo lang, kung masala ta sini mga kauturan, imo makita maghandom ta langit, well and good. Pero ano magkatuon ta sa langit kung wala ang Diyos? Everybody say amen. Everybody say amen. Ano ang aton kalipayan sa langit kung wala ang Diyos? Si David nagsiling, imo makita, one thing I desire from the Lord, and it is what I'm looking for, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to see the beauty of the Lord. Napaintindi nangin matahom ang langit kung may Diyos. Nangin matahom ang langit kay ara si Jesus. Mangin matahom ang langit kay ara ang Amay. Mangin matahom ang langit kay ara ang Espiritu Santo sa Dios. Palpakan na ito na Ginoo. Nangin matahom. Subong sina. Amo na nga imo pagkaara kay Kristo Jesus, halungan mo ni. You must treasure it in the utmost diligent devotion and attention to the particular requirements. Halungan mo ni. Kaya hindi tanan ara kay Kristo Jesus. Amo na siling nakon, ang babuya, kanding niya, imo kita sapat na.
Pero hindi tanan sapat karnero. Everybody say amen. Ang tanan nga tao diri sa Cadiz kag sa bilog nga kalibutan hinimo na sa Dios. Pero hindi tanan anak sa Dios. Palagpakan na ito na Ginoo sini. Tukay nangin anak ka sa Dios, tukay nagtuo ka kag nagdawat ka kay Kristo. Subong imo nga Ginoo kag amo nang upod mo. Hindi mo ibarter sa hubog-hubog, hindi mo ibarter sa droga, hindi mo ibarter sa panugal. Tukay, mahal ni siya kaysa manok, mahal ni siya kaysa droga, mahal ni siya sa bilog nga kalimutan tungo kay she is the darling of heaven. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na nga pagpalangga sa kay Jesus, amo na pinaka-importante mo. Amo nang pinaka-importante. Anything nga may palanggaon ta, magsubra kay Jesus, imo makita, that is idolatry, that is an act of apostasy. Siya gihatag sa aton mo. This means that every action of our lives can be done in Christ. If it is done in the power of His kingdom and in a way that brings man to Him. Ano si Apostol Paul? Example. Makato kita sa versikulo. Apostle Paul speak truth in Christ. Naghahambal sa kamatuoran to kay ara sa kay Kristo Jesus. Everybody say, palpakan na ito na Ginoo. Naghahambal ka sa kamatuoran, to kay hindi ka gusto tawgon tikalon, kung hindi, naghahambal ka sa kamatuoran to kay ara kay Kristo Jesus. He is the way, the truth, and the life. Palpakan na ito na Ginoo. Aton basahon, anong hambal sa 9:1? Basahan ta. Ang Diyos kag ang mga taga-Israel karon maisugid pa ako sa inyo kag ini matuod kay ara ako kay Kristo kag wala ako nagabutik. Di bala? Ang problema karon marites, parites, marisol, mahilway ka lang kung ara kay Kristo Jesus kay way kagabutig. Everybody say amen. Everybody say amen. Sa pusong pulo. Ang Diyos, balikon ta. Abi mo lang, ang Diyos, kag ang mga taga-Israel karon may isugid pa ako sa inyo, kag ini matuod, kay ara ako kay Kristo, kag wala ako nagabutig. Inang inyo kabataan nga butigon, taon, idulong nyo kay Kristo. Ngayon kabataan nga, imo makita nga pabalunan ninyo na puro lang alamutan pero ay gali. Ang inyo ba na nga butigon, dulong nyo kay Kristo. Kung nara kay Kristo, di na magbinuting mo. Gagdayon, anong hambal? Kay ara ako kay Kristo, kag wala ako nagabinutig. Ari na, period. Dungan nata, ang akon konsensya. Ha? Kung ara gali ka kay Kristo, tandaan mo ni, ang akon konsensya nagigaman sa Espiritu Santo, nagapamatuod man nga matuod ang akon gisugid. Kadi ka kabinutig. Tu kaysa dira ara kay Kristo, tadlong ang imo relasyon, ang imo konsensya gamhana ni Kristo Jesus. Everybody say amen. Everybody say amen. Amo na nga sa trichotomy nga doctrine, tandaan ninyo ni. Sa trichotomy nga doctrine, mahibalaan mo nga may espiritu ka, may small letter ka nga spirit. Sa trichotomy na, tungod kay imo makita sa trichotomy nga doctrine, imo makita iya, lain ang espiritu kalag kaglawas. Kung gibahin-bahin na sa mga trichotomy, nga gitog mga nagtuon. Sa dichotomy, kalag lang kaglawas ang tao. Amo na sa mga reform, sa Catholic, even sa mga Episcopal, bisan pa sa iban nga mga gitawag nga nagatuon, duha lang git. Pero sa trichotomy, ang argumento amo ni,
nga paghambal dira nga sa gitawag iya ang Dios Espiritu kag ang magasimba sa Espiritu o kamaturan. Tandaan mo na nga may capital letter nga Espiritu dira sa John chapter 4 verse 24 kag may small letter nga Espiritu. Inang small letter nga Espiritu amo na ng Espiritu nga gihatag sa Dios sa imo. Kag amo nang sa trichotomy nga doctrine amo nang buhion kay patay na siya sa sala kag kalautan. Kag dayon kung mabuhi na siya, imo makita ang Espiritu Santo ang maggahom sinasaya. To kay ang imo small letter nga Espiritu nga ara sa sulod mo, may tatlo na siya ka-function. Number 1 is conscience. Second is communion. Third is intuition. Ano ning conscience? Ano ning konsensya mo nga diri sa gitawag gaman sa balang Espiritu? To kay ang konsensya mo ya gabagting na. Bisag anuhon mo na gitawag ya bulubalibad kung makasala kaya. Rason-rasunan mo, hindi na madala rason. Imo makita, hindi na marason-rasunan mo. Pag ubra mo sala, mo sila nga, amirisi to, nga gihimuan. Pero ang konsensya gabagting, hindi amo. Ito sis, kung gatuon ka sa pulong sa Diyos, imo makita, gabasa ka sa pulong sa Diyos. Ang Espiritu Santo, magahulag na, kag ang gamito niya, ang imo gitunan nga pulong, i-remind ka niya. Oh, heps, imo makita iya, nakabasa ka ba sina? Oh, like for instance, ining mangutang ka, imo makita iya, mangutang ka, dahil way ka na bayad-bayad. Imo kabasiling ka, puro ka, may rason ka, puro ka lang rason. Pero imo makita, kung gabasa ka lang gatuon ka, mabasahan mo, ang buang-buang, way gabayad utang. Everybody say amen. Ito sis, amo nang ikwikin sa imo konsensya. Kagdayon, imo makita iya, kung hindi ka lang magsinoplado, hindi ka lang magsinoplada, imo makita, mangita kagid inog bayad, agon masulbad utang mo. Everybody say amen. Amo na ang hambal rin, ang akon konsensya ginagaman sa Espiritu Santo. Amo na may mga Kristohanon nga ginabayulit niya ang loob ni Spirit, kag hindi na siya malipayon. Imo makita iya, kay balo na siya nga sala ni, pero sige siyang kuti, hindi na siya malipayon. Sige lang na siyang hinulsol, bugat kaya ang tagipusoon, hindi na siya mahimos. Nga, ang konsensya, nagsuay na siya ginahimo, to kay, na-born again na siya. Kagdayon kung iya ginaisikway ang pagpanghikot sa balang Espiritu. It will create damage. Kagamo ng problema. Ulit problema. Ang akon konsensya ginagaman sa Espiritu Santo, nagpamatuod man nga matuod ang akon ginasugid. Nagpaintindi kung imo tan-aon iksirihan nimo ne, makasugid kagid sing matuod kung ara kay Kristo Jesus. Kagdayon, makasugid kagid sing matuod kay buligan ka sa Espiritu Santo sa pagsugid sing matuod. Pagpagan na to na Ginoo sila. Ito sa mo makita sa drang ara kay Kristo Jesus, one of the challenging experience sa isa ka Kristohanon nga makasasala. Kung makatapik lang sa kay Kristo Jesus, pagpagan na to na Ginoo sila. Amo bitaw na nga mga evangelist, bisan pa, ari man ang aton evangelist, salin dito sa gitawag nga Iloilo ni, ginahawag yung palapit sa Ginoo. Dawat gid sa Ginoo. Kaya paglaom mo, aral lang sa Ginoo mo, way sa reliyon ang imo paglaom, aral lang kay Kristo Jesus, palagpagan na to ng Ginoo. Ari na, silip pa niya, basi kung dugay na ang inyo pangunahon ang wala kami sing iban nga ginimo, kundi ang pagdipinsa lang sa amon kaugalingon sa inyo. Siling siya pusulpul. Kasi kung nagpinsar ka mo, nga ginipinsal na mo ang among kaugalingon sa inyo, mga hinigugma, kami nga ara kay Kristo. Kasi madyan lang. Mga hinigugma, basahon ta, mga hinigugma kami nga ara kay Kristo. Nagasiling sa inyo sa atubangan sa Dios nga wala kami sing iban nga katuyuan sa tanan nga amon ginahambal kundi ang pagpalig-on sa inyo pagtuo. Palagpakan na ito na gito. Si Apostol Paul, iya ginigipamatudan nga ara sa kay Kristo. Di ka siling nga,
Kristohanon ko. Kailan mo Kristohanon ko, way kay Kristo mo. Hindi bala? Kung mabunyagan ka, Kristiyanos ka na. Hindi. Hindi ka pa ang gisulod ba sa grahe, trak na, wala. Mangin, tuod-tuod ka nga Kristohanon kung ara kay Kristo Isus, palapakan na ito na Ginoo. Amo na nga usisaagin nyo kung ara si Kristo Isus sa inyong tagipusoon, silipan ni Apostol Paul, kay base na napalso ka mo. You presume that He has when you have not. You presume that you have when you have not. Usisaagin. Kaya importante rin ara ka kay Kristo Isus mo. Ang reliyon niya matapos ni. Ang doktrina matapos ni tanan nga gitong activity seremonya, pero ang hindi matapos ang imo pagtapi kay Kristo. So, way na ni katapusan pagbakan nato na Ginoo sa dahil makadto kita sa ikaduha. Paul is proud of his work in Christ. Paul is proud of his work in Christ. Si Apostol Paul gapabugal siya ang hinimuan dahil kay Kristo Jesus. Pwede gali ka kapabugal, pero sa imo hinimuan, da kay Kristo Jesus. Sa imo nahimo, da kay Kristo Jesus. Kag nahimo ni Kristo Jesus sa imo. Aton basahon bala. Na? Aton kanon. Aton. Gani, bangod na hiusa ako kay Kristo Jesus. Na? Bas kugunta. Gani, bangod na hiusa ako kay Kristo Jesus. Kama, sarang ako makapabugal sang akon pag-alagad sa Dios. Pagpakan na ito ng Ginoo. Sarang ka makapabugal. Gitugot ka nga magpabugal. Sa imo pag-alagad. Sarang ka makapabugal nga nagpasalamat ka. Pagpakan na ito ng Ginoo. Sarang ka makapabugal nga naging blessing ka. Sarang ka makapabugal nga manggihatagon ka tungo kay halin ka sa pagkadalok, pagkadto sa pagkamanggihatagon. Wala to, wala na. Sarang ka makapabugal. Ang imo ipabugal, ang imo pag-alagad sa Dios. Pagpagan na ito ng Ginoo ang imo ipabugal, ang imo pagsimba sa Dios, ang imo pagdayaw sa Dios. Amo na nga imo makita, yasadra nga maglukso ka, magsaot ka, nagpabugal ka nga may Diyos ka nga ginadayaw mo. Wow. Muna magsiling ka nga, sarang balata makapabugal, sa kapabugal, sa imo pag-alagan. Sarang na imo ipagdayaw. Kung makasugat ka diin ka, masimba ko. Di kay mahuya ka. May mamangkot si mo diin ka. Upod-upod mo lang ko sinay. Hindi. Tugo kay ang imo pag-alagad sa Dios, dako na nga unor sa atubangan sa Dios nga imo sa giangkon nga imo gialagad. Anong hambal ni Ginoo? Ang bisan sino nga mahuya sa akon, ha? Siling pa niya. Ang bisan sino nga mahuya sa akon sining gitawag malauton nga kaliwatan, igakahuya ko sa akon amay dito sa langit. Pagpakan na to na Ginoo. Pero ang wala nagakahuya sa akon sining malauton nga kaliwatan, igasugid ko siya sa atubangan sa akon amay upod sa madamo nga mga malulunda. Pagpakan na to na Ginoo. Ito sa isang mo pagkakristono kung tuod-tuod lang, hindi ka mahuya. Everybody say man. May bersikulo pa, o na, 18. Wala ako maghambal, wala ako mahadlok sa paghambal sa ginhimo ni Kristo paagi sa akon. Ha? Wala ako mahadlok sa paghambal sa ginhimo ni Kristo pinaagi sa akon. May gihimo si Kristo sa imo. Everybody say amen. Ikahuya bala ni mo na, nga gipatawad ang imo sala. Ikahuya bala ni mo nga may paglaom ka. Ikahuya bala ni mo na nga hindi kamatayon ang katapusan mo sa kalibutan, ang kamatayon kama na, sugpuna na sa eternidad, upod sa imo gitapikan nga Ginoo. Palakpakan na to na Ginoo.
Siling pa niya, pinaagi sa akon sa pagtuytoy sa mga hintil, sa pagtuman sa Dios, pinaagi sa akon mga pulong kag mga binuhatan. Di ba? Sa pagtuytoy sa mga hintil, sa pagtuman sa Dios, sa pagtuman sa Dios. Ano ko nun, duha? Pinaagi sa akon mga pulong kag binuhatan. Ang nakadiferensya karon kay pulong lang. Muna di na magpating tao, pulong lang. Way binuhatan nga makita. Sukwagi ang ginhambal kay sa buhat. Everybody say amen. Sukwahi ang ginhambal sa buhat. Amo na magkauturan nga, sa magtapik ka sa Ginoo, hindi ilan ni ulo istorya. Gusto sa Ginoo nga, siya nga imo upod, makita sa imo ang iya kinaiya. Balik ko na kon bala sa mystical union, sa pagtapik nimo. Lantawa bala ni, tanaw ka mo. Damo gakaon sa inyo, babana diri mo. Pero kadto ka mo punuan, maamis ka mo. To kay makita niyong ulod sa babana, pariya gitsura sa babana. Palpakan na to na Ginoo sini. Ang iya gitapikan, pariya gitsura sa iya. Nagpaintindi kung magtapik ka sa Ginoo ya, parihason ka gid sa iya. Amo ka ginakoreksyonan ka, ginatunaan mo pirmi ang dos and don'ts, ginatunaan mo ang hindi niya maluyagan kag naluyagan. To kay limitado ta sa sini nga kalibutan mo. Hindi ta magtinir dalayon sa sini nga kalibutan. Ti paano ka magsinggit for me to live is Christ and to die is gain? Nga dinwala ni mo tuni ang iya kalipayan sa imo. Wala to bala na ining kabataan nga imo makita iya nangin blessing sa ginikanan, gatuon sa paglipay sa ila ginikanan. Wala to sistema at itong hambal system marilo. Ano man puti man kamal. Abi mo lang ang sabat. Hindi. Worthy ka mo nga mag-enjoy sinang gitawag hotel tungo kay nangabudlay ka mo para sa amon. Palpakan na to na Ginoo. Siyado ka tao. Amon na ang gitawag na ton. Makadto kita sa ano pa? Mga utod, ginaatubang ko ang kamatayon adlaw-adlaw. Makasiling ako sinitungod sa akon pagpabugal na tungod sa inyo sa akon pagkabuhi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Wow. Kamulan Dayon, imo makita iya. Paul reminds the Corinthians of his ways in Christ. Hindi lang kay Paul speak truth in Christ. Apostle Paul is proud of his work in Christ. Paul reminds the Corinthians of his ways in Christ. Giremind niya sa iyang lifestyle, sa iya pamaagi sa pagkabuhi. May basahon ta ko, no? Sa sini nga katuyuan, ginapadala ko sa inyo si Timoteo. Siya akon mahal kag matutom nga anak sa Ginoo. Wow. Hindi niya ni bata si Timoteo kasi Apostol Paul, way di gitawag niya, way ni asawa. Si Timoteo, amo na yung spiritual son niya. Kagdayon ano iya hambal sa iya kay Timoteo, siya ang akon mahal kag matutom nga anak sa Ginoo. Tandaan nyo waay magtubo sa Ginoo kung way mangin iloy kag amay. I would like to repeat it according to my own experience. Many are preachers. Many are exhorters of the word. Many are encouragers. Pero few are fathers and mothers. Dira sa pag-alagad sa Diyos. Si Apostol Paul naging amay ni siya. Ako naging subong ko sini tukay may amay ko nga espirituhanon nga gingamit sa Ginoo. Everybody say amen.
Hindi ka magtubo kung way kaupdan nga nagtapik una sa imo sa Ginoo. Everybody say amen. Waay gitawag ya Lone Ranger. Amo na nga kung mag-isahanon ka, wani kagid. Tukay may upod kagid nga una kay sa imo. Si Apostol Paul amo nimo. Una siya kay Timoteo. Kay Timoteo. Si Apostol Paul sa dira nga kung imo lang taon, just think about it. Sa libro sa buhat. Sa dira nga na-convert siya, gisuspitsahan siya, may kon nga, daw hindi magpati siya conversion dito sa Damascus. Sino ang mga spiritual nga upod niya? Basa ang buhat. Ang nagdawat siya si Bernabe. Si Bernabe ang iyang mentor. Nag-uupod sila ni Bernabe. Sa permiro nga missionary journey, kung imo basahon, sincero ka lang pagtuon sa buhat, kay ako na nabasa ang bilog nga libro sa buhat, ang trend, ang kasaysayan, Bernabe kag Pablo. Barnabas and Paul. Amo na. Pero sa dadugay na nilang updanay, daw hindi mo madiparahan ang pagkambyo. Paul and Barnabas, Pablo kag Bernabe. Nagpaintindi nga sa natudluan si Apostol Paul, gingayran ni Bernabe sa iya bag-o nga pagtuo da sa Ginoo. Imo makita naghamtong si Apostol Paul, pero si Bernabe kahibalo nga si Apostol Paul ya gamiton labaw kay sa iya. Kagdayon na abot kitang punto nga din imo makita hindi na Bernabe kag Pablo kundi Pablo kag Bernabe. Amo na yung gitawag niya si Apostol, amo ni si Timoteo. Ang mentor niya, gitawag si Timoteo, si Apostol Paul. Siya ang akong mahal kag matutom nga anak sa Ginoo. Siya nagapahanumdum sa inyo sang mga pagsulundan nga ako ginasunod sa bag-o nga pagkabuhi sa paghiusa kay Kristo Jesus. Na, kag akon man ginatudlo sa tanan nga iglesia bisan diin. Nagpaintindi nga imo makita kinahanglan i-treasure mo ang imo pagtapik sa Ginoo. Palakpakan na to na Ginoo siya. Dayon, agud nga maluyagan ta sa Dios, kinahanglan kita magtuon. Palakpakan na to na Ginoo sini. Indi gid dungan nanta, indi gid pagkalimti ang basahon sa libro sang kasuguan. Pamalandungan mo ini adlaw kagabi. Agud mahibaluan mo kung paano mo matuman ang tanan nga sa nasulat dira. Sa sini nga paagi, mangin mainuswagon ka, kag mangin madinalagon. Palapakan na to na Ginoo. Tunan mo. Na, abi mo lang, sige ni Jesus lain. Sa nagpakita sa mga apostoles, sa katapusan nga, dayon siya nagkayab. Imo makita, isa ka passage sa scriptures. Nagsiling. Saway kuha ang mga apostoles. Siling ang Ginoo. Isa ditos dalom. Padalom-dalom jutay bala. Kagdayon sa nagtuman ang mga apostoles sa dito gikuan ang pukot sa dalom, nakakuha sing madamo. Ito sis, hindi ka magpabilin sa manabaw nga pagtuon mo sa pulong sa Dios. Hindi ka magpabilin sa manabaw nga may eksperyensya. May madalong pa nga naghulat sa imo nga atong lagko nga mga isda dito nga imo mapuslan, palpakan na to na Ginoo. Idug ka sa padalong-dalong ka. Hindi ka magkontinto sa ang imo nahibalan diyan 3:16 lang. Abi mo lang ina magsag-uluhay na mabirnes. Damo ang way gasag-ulo kaysa nagasag-ulo. Pero pasalamat nga nagsag-ulo tatanan to kay nagtindog man tangaway ta kasag-ulo.
kagiunungan ta kamo pagsagulo, palagpakan na to na Ginoo sila. Pero hindi lang nga gitawag ya, mag-agad ka nga, masiling ta, basa ta. Kinanglan, magpadalong kung kaisa ta, tungo kay imo makita, siyado ka, dira sa madabaw nga bahin sa Christianity, madalom ang sala, palagpakan na to ng Ginoo sila. Nagakadalom ang pagsulay. Ti ang imo experience sa manabaw nga Christianity, hindi basta nga isugata sa mga pagsulay. Ito sa mga idug ka sa pag-alagad sa Diyos, mga dalom ang mga pagsulay, mga kapipitan, mga challenges sa imo, mga pressure sa imo kabuhi. Kagdayon, kung imo na madiparahan, imo na itap, imo na gitog patugsilingan, amo na magtulod sa imo sa madalom nga eksperyensya sa Ginoo, madalom nga pagpangamuyo, madalom nga pagbasa, madalom nga pagtuman kag den makasiling kagid magmainuswagon kato kay amo ning hambal sa Biblia. Everybody say amen. Abi mo lang, may isa ka seminar giatinan sa kong brother. Mga pastor na to, mga tigulang na to, mga ungab ng iban. Pero sa pagsiling sa gitawag nga speaker, pila diri sa inyo, pila kamo kagatos diri, pila sa inyo diri nga nakabasa sa Biblia, Genesis pagkato sa Revelation, jutay lagi ang nag-ansap. Jutay lagi ang nag-ansap. Isa te, pirde lang kamo sa Muslim. Ang Muslim niya, hindi na mangin imam, kundi mamaster ang Quran. Kinahanglan nga sining mystical union niya, kinahanglan magtuon kita personal, to kay personal ning aton pagtapik sa Dios, pagpagkan na to na Ginoo sa isa sa mga professor sa Oxford University, si Dr. Beacon, ikilala niya siya, one of the father of the Oxford University. One of his brilliant students visited him. Isa sa mga alam niyang estudyante. May 3 kapamangkot si Dr. Bacon sa iya estudyante. The doctor asked him a question. What are you doing? Ano ang imo ginahimo? Way pagkasabat ang estudyante, gidasunan na niya. What are your studies? Mangkot siya, ano ang imo pagtuon? Siling ang estudyante. The student answer, I am reading the writing of so and so. Kabasa ko sa writing ni nga ni so and so nga mga writer. Siling ang professor, you are quite wrong. Sala ka. Kung gibase nimo ang pagbasa sa mga writing ni so and so. Siling pa sa siling nga doktor, siling pa niya, sa dira nga batanon pa ko. Akon may study, siling pa niya, akon gitunan ang Hebrew kag Greek manuscript. Ya gitunan ang manuscript, din halin ang Bible sa Greek kag sa Hebrew. Siling pa niya, pamangkot ako, nga nagtuon ko. Nagtuon ko. Siling ang estudyante, sir, nga nagtuon ka man. Siling siya, nagtuon ko in order to teach ignorant people about the Bible. Nagtuon ko. Tungkol kay gusto ko nga tudluan ang ignorante nga mga tao sa Biblia. Insakto. Tungkol kay siling pa ni St. Chrysostom, tandaan niyo na, ignorant of the Bible is ignorant about God. Everybody say amen. Ignorante gani ka sa Biblia, ignorante kagid sa pulong sa Diyos. Ignorant of the Bible is ignorant about. Amo na nga siling pa sa siling nga professor, nagtuon ko in order to teach ignorant people about the Bible.
Ito sis, kita nga Kristohano, nagtuon ka sa Biblia, to kay damo sa mga tao nga ara sa imo palibot. Damo sa imo misilingan nga ignorante sa pulong sa Dios. Palagbagan na ito na hangtod karong ginatunto pa nga ang kaluwasan ara sa pagpamisa. Nato pala na. Nga anak, huwag kabasa sa Biblia. Kaya kung nagbasa lang na sa Biblia, ang kaluwasan, ara pagtapik sa kay Ginoong Isus, palagbagan na ito na Ginoo, hindi kay ang bangkay na dalon dito kag pamisahan dito kag dayon maluwas, hindi na. Ito sis, kaangay sa sini nga professor, nagtuon ka para imo isugid ang matuod sa pulong sa Dios. Ano nga hambal dre? Rightly dividing the word of God. Rightly dividing the word of God. Ano ang hambal sa gitawag Hebrews chapter 4 verse 12? Kay ang pulong sa Dios imo makita gamhanan siya is more powerful than dito its sword, piercing upon the dividing and asunder of the soul and spirit, and is the discerners of the thoughts and intents of the heart. Rightly dividing the word of truth. Ang pulong sa Ginoo, tandaan nyo ni, makasala ta kon dugangan ni, makasala ta kon buhina ni, makasala ta kon i-multiply ni. Ano ang gitog sa mathematics, ano ang ma-apply na ton? Pulo partidahon tani sa nagakaigo di inta nagkinahanglan. Rightly dividing the word of truth. Kagdayon imo makita nowhere in the scripture siling pa sa isa ka theologian nga nagtuon sini nga related di sa mga pari. Ang mga pari iya kun imo makita dalan gani karniro, dalan gani isla baka, kag ihalad, sila na ang maghiwa. Sila na ang magmatansa sa lawas kag ginalain ang kidney, ginalain ang tambok, lain-lain ang direksyon. Nagpaintindi kung magabasa ka sa pulong sa Dios, hindi one direction. Tudluan ka sa Ginoo sa gito kapatawaran, tudluan ka sa Ginoo sa imo palaabuton, ari tanan sa pulong sa Dios, palakpakan nato na Ginoo sila. Ito sis, mangin gitawag ka mangin kung gatuon ka manug gitawag ka mangin discoverer ka sa gitawag plano sa Dios sa imo, hindi lang sa imo para sa iban nga mga tao. Abi mo lang, may isa ka kaagi dire. I would like to close this. May isa ka gitawag yang may tatlo ka klase sa pearl divers. Ano nang pearl divers? Inablang gapangita sa mahal nga mga pirlas. Kaya mo lang, inang gikulintas ni Queen Elizabeth, may mga parte dira nga mga precious pearl nga diin, pirtigi ka mahal. Kag amo nang ginatutukan karon sa Japanese pearl nga mga nagkulture. Imo makita sa ako nabasa, inagaling may klase sa kinason nga ila ginakuha dito sa gitawag daw sa gitawag sa madalom nga parte, sa sibid bala, sa mga madalom nga parte. Dayon ginahalungan sa mga Japanese dalon dito hawason na siya kag dalon sa laboratory. Kag din pag abot dito kuno na siya buksan na siya kag dayon may pilasan sa iya gitawag iya sa iya unod. Kag dayon pagpila sina may mga gitawag iya siguro may mga proseso sila nga may chemical guro ibutang. Dayon ila na halungan ibutang dito Japon sa sibid dito sa idalom sa dagat sa madalom nga parte sa dagat. Kag dan ila na ginakudal ng ina nga kinason hindi gikagwa. Kag dayon sa pila ka tuig, ginamonitor na nila. Kagdayon, sa panahon sa harvest na, sa isakto na sa ila timetable, nga ila na salumon dito. Pagsalom dito, ila na gitawag dalon liwat dito sa ila, gitawag sa laboratorio, kag pagbukasin na, precious na nga pearl.
nga adto galing pilas nga diin dira sa unod sa kinason. Amo to ang fluid nga diin magwa sa to. Amo tong mutuga og pinakamahal nga perlas nga ginabaligya bisan pa sa mga manggaranon nga mga royalty nga ra sa Europe. Subong sini, kaangay sini ang precious nga perlas. Ining tatlo ka klase sa tao, tatlo ni sila ka mga divers. Ining isa, imo makita iya, ining isa ka divers. The first used to lance about the beach in hope that the waves would wash the pearl ashore. Imo makita, ining isaya, dira lang gito gasalom-salom siya dira sa baybayon. Sa magdapya, ang lago nga balod, gabantay siya, basi kon may kinason nga diin, maanod kag dan may pirlas nga dala. Amo tong iya lifestyle, ga salom-salom man siya, galangoy-langoy siya, pero ara lagi sa gitawag sa baybayon, way siya gapalaod. May isa man, ang ikaduha, disikan, imo makita, gakadto dito sa dagat, gadive siya, only in moderate depths. Ara lang siya sa, hindi gid tama kadalom, dra siya magsalom-salom, nga din imo makita iya nga, gapangita sa kinason nga may unod nga perlas. Pero ini ikatatlo na intriga ko sini. Tungod kay ining is ikatatlo nga din imo the third, ang ikatatlo, imo makita ilang siya gakadto gid dito sa laod. Kagdayon imo makita gasalom siya looking for the precious pearl. Kagdayon, gasalom siya sa anon. Daw gitawag yan, daw iyagigid nga, dito sa sadalom, tugkay nakaintindi siya, nga dito sa madalom nga bahin, ara dira ang precious nga mga pearl. Kag siya ang nakakuha, kag nakasalom sa mga mahal nga perlas. Ako nagapati utod kagabihan. Kinahanglan sugdanan naton ang pagtuon. Palpakan naton na Ginoo. Abi mo lang ining dason nga mga sinimana after sa meeting sa 25 I encourage sa bilog nga mga pastor sa District 1 ilang way labot iban nga distrito nga diin masaka sa Prayer Mountain kagdayon may jutay ta nga seminar nga tudloan gid sila sa mystical union. Palapakan nato natin. Nga importante ang mystical union. Nga diri ta nagpokus. Nga masiling ta. Example sa sulwining. Ano man ang imo i-introduce dito sa imo buot padawaton sa Ginoo. Imo ka galingon hindi. Ang imo i-introduce sa mga tao nga gusto nga maluwas, ang imo upod nga Ginoo nga na-experiensyahan mo nga nagluwas sa imo. Palpakan na to na Ginoo. Kung ikaw, abi, gitawag pagkatuon dito sa nagmasakit, ano ang imo dito himuon? Pero kung nalidyabol ka sa mystical unity, pwede ka nga diin dito sa masakiton, bisang tagumatayo na, pwede ni mo siya mawitnessan, tungog kay mapatay man siya, pero ang imo gi-introduce, hindi mapatay. Ang imo upod, nga imo gitapikan nga mo ang Ginoo. Anything sa Christianity, kung may mga tao nga din imo makita iya nga, ara sa ital-ital nga kahimtangan, ara sa problema sa financial, ano ang imo i-encourage sa iya? Imo makita iya, will and good, nga hatagan mo siya kwarta, hatagan mo siya sa pagkaon, pero hindi na basta. Kaya kung natagan mo sa pagkagutumon pa na siya,
Pero kung ihatag nimo si Kristo Jesus, nga imo upod, imo makita kag tudloan mo siya sa pulong sa Dios. Anong hambal sa pulong? My God will supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Entonces, sa tanan nga aspect sa ministry, ang importante gid ang imo pag-upod sa Ginoo. Palpakan nato na Ginoo. Ano ang imo i-introduce dito? Ang imo giupdan nga amo ang Ginoo. Ito swituhon mo ang imo giupdan. Everybody say amen. Tunaan mo ang iya kinaiyas, tunaan mo ang kinaiyas sa imo giupdan. Tungod kay siguro kagid pwede ka kasili nga ako ginpatawad, patawaron kagid kay ako gani ginpatawad. Palagbakan na to na Ginoo sini. Siguro kagid nga hilwayon kay ako nahilway. Magkadto ka dito sa gitawag nga palahubog. Ano ang imo i-witness dito? Ang imo i-witness dito, ang imo experience nga din imo makita nakaguwa ka sa pagkapalahubog. Palagpakan na to na Ginoo sini. Nakagawa ka to kay may upod ka. Amo na nga si Toto aton pastor sa Prayer Mountain. Ako gisag edukar. Ayun ko to, wagi ka iban iwali. Pastor ka manggid. Iwali gid ang imo pag-upod sa Ginoo. Kita ay kamis nagligan sa brad. Medyo namunga jutay. Ato nagligan. Pila lang kami kabilog pero 30 na kami sa nagligan nga Domingo. Padayon gito. Tungod kay waay pa nagtapik sa Ginoo nga way ginpakamaayo sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo.